I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Pinagmamalaki ng Department of Tourism ang pagkakasama ng Entalula Beach sa El Nido, Palawan na number 2 at Bonbon Beach sa Romblon na number 38 sa World's 50 Best Beaches 2025 list. Ang pagkilalang ito ay patunay na kahanga-hanga ang ganda ng Pilipinas at sa ating global standing bilang isa sa mga pinagmamalaking beach destination sa buong mundo. Mula sa mala postcard na limestone cliffs at malinaw na tubig ng Entalula hanggang sa tanyag na sandbar at tahimik na alindog ng Bonbon Beach, tunay na pinapakita ng ating mga isla ang pinakamaganda sa ating bansa. Kasabay ng mga layunin ng Marcos Administration sa ilalim ng National Tourism Development Plan 2023-2028 at sa pamamagitan ng kampanyang Love the Philippines, patuloy ang DOT sa pagsusulong ng sustainable tourism hindi lang para sa ating coastal destinations, kundi para rin sa pagpunlad ng ating mga komunidad at pagtaguyod ng ating national heritage. Panoorin po natin ito. Good news din ang dala ng Department of Energy. Inutusan na ng ahensya ang National Grid Corporation of the Philippines, ang National Electrification Administration, mga electric cooperative at private distribution utilities sa bansa na agad tanggalin ang mga nakakasagabal na mga linya sa kuryente. Kabilang dito ang mga illegal na campaign materials at iba pang mga istrukturang posibleng magdulot ng panganib sa kaligtasan at sa tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Mahalagang masiguro na maayos ang daloy ng kuryente para maprotektahan ang publiko at mapatantili ang katatagan ng national grid ngayong halalan. Pagundan dito ng DOE sa mga ulat mula sa COMELEC tungkol sa laganap na paglabag sa mga kandidato sa pagkakabit ng mga campaign materials sa mga poste at kawad ng mga kuryente na hindi lamang paglabag sa election rules kundi malaking panganib din sa mga kautusan o kaligtasan at operasyon ng ating power system. Ito po ang mga good news natin ngayong araw. Sa iba pong mahalagang anunsyo, kasama po natin ngayon si Anti-Red Tape Authority Director General sa Secretary Ernesto Perez para magbigay ng detalye patungkol sa kauna-unahang selebrasyon ng Ease of Doing Business Month. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Walang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Imagine a faster, easier, and more productive community.
simplified processes, no bureaucratic barriers, and a steadfast commitment to transparency and accountability. A community where businesses thrive and the economy flourishes. Imagine the Philippines with an improved ease of doing business. We want investments to come in, projects to break ground faster, jobs to reach our people sooner. Because when businesses move quickly, progress follows just as fast. We have proven that through a whole-of-nation approach, tangible progress is not just within reach, it is at our fingertips. Faster internet through collaborations on communication and technology. Rapid infrastructure development that keeps you connected whenever, wherever. Simplified and more accessible business registration, allowing you to spend more time on what matters. We have taken a leap, but our journey doesn't end here. Our commitment remains strong and much more remains to be accomplished. This May, we are not just celebrating reforms, we are accelerating them. EODB Month is a change, a call to action for every entrepreneur and equity partner to push forward in making our country a prime destination for ventures. With every streamlined process, every difficulty removed, and every digital innovation implemented, we are forging a competitive economy deserved by every Filipino. From government agencies to local enterprises, from aspiring startups to global investors, we are all part of this breakthrough transformation. Let us build a nation where doing business is not just easier, it empowers. So to all our valued partners for change in the government and private sector, let us collectively move to achieve our shared dream of a thriving business community. This Ease of Doing Business Month and beyond. Everyone in our kababayans has a role in our mission to transform red tape into a red carpet of opportunities for all Filipinos. This is the Better Business Movement. Umagang kay Danda po mga kababayan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. We start of course with the good news. Of course, the President signed on March 4, 2025, Proclamation 818, declaring the month of May as the Ease of Doing Business Month. So, of course, yung Anti-Red Tape Authority po, unang ginawa, nag-campaign po tayo, no? And nagka-issue tayo ng memorandum circular under the theme Red Tape to Red Carpet, Better Business Movement in a Bagong Pilipinas. The theme highlights the brand of governance of this administration, creating a government that is transparent, efficient, citizen-centric, and business-friendly. And we have marami pong mga activities, no? At gusto ko po i-share sa inyo na marami pong pakikipag-ugnayan ang mga chambers of commerce sa ARTA, even ambassadors go to us, no, and how they can help. Ang business sector po is really very upbeat about the prospects for the Philippines. Kaya po kahapon, inimpusahan natin yung nationwide campaign to celebrate the Ease of Doing Business Month. But even before that, nung April 30, naimbitahan po ako sa kapihan sa Manila Hotel, kasama po doon yung Coalition of Business Organizations, PCCI, Chamber of Commerce, no, Employers Confederation, Exporters Federation. They are really in full support sa mga programa at inisyatibo ng Anti-Red Tape Authority. Bukas po, in fact, magkakaroon po tayo ng virtual orientation on shipbuilding. Kasama po natin ang Department of Transportation tsaka yung Royal Danish Embassy. At marami po, and then sa May 13 to 15, magkakaroon po ng nationwide inspection of government agencies, including kasama po ang mga local government units. At dito po i-highlight ng ating gobyerno yung mga frontline services para maramdaman ng taong bayan yung mga kagandahan ng serbisyo na ginagawa ng ating administrasyon. Maigpit po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo for all government processes to be streamlined and digitalized.
Ito po napatunayan natin na ito po ang pinaka-epektibong paraan para labanan ang red tape at corruption in the process. Marami na po tayong data that will show this. For example po, yung electronic business one-stop shop that we are really pushing na lahat ng local government units must be compliant with. In fact, out of 1,642 local government units, we have already recognized 115 local government units. Doon po sa hindi pa naging compliant, 1,402 po nito ay partially automated o 1,203. Meron pong 431 LGUs na pinadala natin ng notices to explain para i-explain nila kung bakit hanggang ngayon hindi sila tumutupad sa direktibang ito. Kaya expect po within the week or next week, sasampahan po natin ang kaso about 131 local government units. At ito po ay of course yung electronic business one-stop shop na patunayan po natin dito na yung lahat ng LGUs na mayroong ganon makakapag-issue po ng business permit in a matter of minutes. 10 minutes po, for instance, in Malabon, tsaka sa Navotas. Valenzuela, 5 minutes lang po makukuha niyo yung business permit. In Metro Manila, all the 17 cities except one, no, hindi pa IBOS compliant. At dito din po sa Executive Order 32 na pinirmahan nating Pangulo in 2023. Sa loob lang po na isang taon na in-implement natin dito, tumaas po yung number of permits na nagawa sa pag-construct ng mga telco, telecommunications tower. Dahil po dito nabawasan yung processing time from 255 to 300 days to just 59 days based on the record by Meralco. At so number of permits issued from 6,117 in 2022, tumaas po ng 62% by 9,856. Dahil po dito, no, yung internet penetration rate sa Pilipinas tumaas to. Ibig sabihin, mas marami na po ang Pilipinos na merong internet access. Dahil dito, 73.6% or an increase of 68%. Lalo ni pong bumilis ang internet speed. No? For instance, in mobile internet speed, tumaas po from 18.68 Mbps in 2022 to 27.75 Mbps in 2024. Yung fixed internet speed po, talagang very proud tayo dito, tumaas from 46.44 Mbps to 92.19 Mbps or an increase of 98.5%. No? At yung Executive Order 59 na nirelease din po ng ating Pangulo, dahil po dito nagkaroon ng 6 projects completed, big projects completed in 2024 at 13 more expected to be completed this year. At dahil po dito sa mga reforma, gumanda rin po yung ating performance dahil yung ating United Nations Electronic Participation Index ay tumaas by 16 spots, no? At o 31 spots. Doon naman po sa E-Government Development Index, tumaas po ng 16 spots. Complaints handling po, we're very proud of this, no, na yung ating legal department, ang resolution rate po ay napakataas. Out of 25,988 complaints that we received from 2018 up to the latest March 2025, ang resolution rate po natin 99.7%. Dahil po dito, lalo pa po natin paigtingin ang pangdinggin ang mga reklamo ng ating taong bayan. This year po, we will be launching the Electronic Complaints Management System. With the use of artificial intelligence, we will be able to receive complaints 24/7. At atin din po mamomonitor ang status po nito. Ito po ay ating ginagawa. Lahat po tayo ay gusto natin sama-sama, no? Dapat po ay patuloy tayo sa pagbigay lang ng mga magandang balita sa ating taong bayan. Pero kung meron pa rin po kayong reklamo, madali po ang i-ARTA po ninyo. Tumawag kayo 8888 or sa hotline 12782. Okay, mag-email lang po sa ating email complaints@arta.gov.ph. In fact, marami po tayong narinig na testimonials from, in fact, during our kapiyan sa Manila Hotel po, si Sergio Ortiz Luis mismo, President ng Exporters Confederation. Sinabi po niya, at least 3 kaibigan niya, sinabi lang may problema sa isang ahensya,
Sinabi, i-arta namin kayo. Inaksyonan po kagad ito. This was not the first time that I heard of it. No? So yun po ang aking talagang sana ipalam natin sa ating taong bayan, sa ating mga kababayan. Maganda po ang potensyal ng ating bayan. Marami po na-expect dito ang private sector support po, yung mga businessmen natin, chambers of commerce, even ambassadors, go to us, no? Ano pa ba ang pwede naming maitulong sa inyo? Ganito po kagandang prospect ng ating bayan. In 2028 po, ang ating gusto ay lahat po ng local government units should be compliant with the electronic business one-stop shop because we know that by attracting businesses to come in, that's why we're replacing red tape with red carpet because this is the number one concern amongst the businessmen. Dito po ba sa Pilipinas ready tayo for business? Kapag napaalam po natin sa buong mundo na ang Pilipinas ay ready for business, dadagsa po ang mga negosyante dito. Dadami po ang negosyo dahil dito we will have more business and livelihood opportunities for our people. Thank you very much, Secretary Ernesto Perez. We now open the floor to questions. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. DG Perez, magandang umaga po. Kanina po nabanggit nyo, sabi nyo meron pang mga LGUs na hindi pa compliant, nasa mga 131. At sabi nyo, sasampahan ng kaso. Anong kaso ang isasampa natin sa kanila, DG? Una, we observe due process. No? Doon po meron kasi tayong 8 regional field offices. May report po sila sa yung mga LGU sa ating Compliance Monitoring Evaluation Office. Ang una po nating pinuntahan, yung talagang walang EBOS, no? Electronic Business One-Stop Shop. Yung hindi po talaga, wala talaga. Ang pinadala po natin ay notices to explain ay 431 in 2 batches. Una po nating pinadalan 149, no? And then second batch 282. Sumagot naman po, unfortunately hindi lahat sumagot. So out of that 431 LGUs na pinadala natin ng notices to explain, 134 ang hindi nag-respond. Alam nyo ba na as early as the Salonga Law, no, doon sa Code of Ethical Standards for Public Officials and Employees, kapag tayo ay hindi sumagot sa isang question, concern, complaint, within 15 working days from receipt, liable na po sila. Yun po ang ating gagamitin, hindi lang po dahil required sila ng Ease of Doing Business Law for all local government units to set up and operationalize an electronic business one-stop shop. Sinasabi din po doon ng heads of agencies, the mayors, are responsible for not complying with the Ease of Doing Business Law. At dahil hindi po sila sumagot, yun po ang ating legal basis. And hindi po kami natatakot, no, na sampahan sila ng demanda because we have a legal basis for it. So, anong parusa dito, DG? We leave it to the Office of the Ombudsman po, no, to determine. Kasi siyempre ang ARTA po, ang aming mandato ay mag-imbestiga to conduct investigation. And whatever finding we have, we will refer it to the Office of the Ombudsman. Ang Ombudsman po ang determine ko ano talaga yung dapat. But dahil may violation, merong equivalent penalty. DG, habol ko na lang po ito. Nabanggit nyo yung kanina sa mga reklamo. Ano ba yung mga pangkaraniwang reklamo na nakakarating sa ARTA? Ito po, karamihan talaga yung, kasi dun po sa Ease of Doing Business Law, lahat po ng government agencies are required to process, no, within standard processing time of 3, 7, 20 working days. Ang karamihan po dito ay yung failure to act, no, within the standard processing time. Out of that number, meron pong 7,692 ang hindi nag-process, no, within the standard processing time. Meron din pong yung failure to issue official receipts, failure to set up a current or updated citizen charter. Pero karamihan din po ay yung mga not within the jurisdiction of the Anti-Red Tape Authority. But ito po nire-refer natin sa kanilang Committee on Anti-Red Tape. Alam niyo po yung Anti-Red Tape Authority, bagong agency, hindi po natin makover nationwide. Kaya tayo po naglabas ng circular requiring all government units and local government units to set up a Committee on Anti-Red Tape.
Kaya binabato po natin yung complaint doon sa kanila at sila po muna ang mag-imbestiga nun. Kaya mataas po ang resolution rate dahil at that level, nire-resolve na nila. Pag hindi na-resolve, babalik sila sa ARTA, mag-imbestiga po tayo. Kaya maliit na lang yung percentage na natitira. Christian Yosores, Radio 630. Good morning, sir. Ano po ba yung common na rason nung ilang mga LGUs na hindi nakapag-comply sa pag-establish ng Electronic Business One-Stop Shop System kaya hindi po sila makapag-establish? Well, yung usual po na rason nila ay mahina yung internet connection. Ang sagot naman natin, napabilis po natin to through Executive Order 32. Ang iba lang po talaga wala, no? Sabi nila, walang pera but we have merong data to show na kahit po yung 6th class municipality ay nakapagtayo ng Electronic Business One-Stop Shop. Kaya wala po talagang dahilan dahil as early as 2021, naglabas po tayo ng Joint Memorandum Circular with the DICT, DILG at DTI kung saan nilatag po natin para yung guidelines para mabilis sa kanila ang mag-comply dito sa requirement ng Electronic Business One-Stop Shop. May itatakta po ba kayong deadline para dun sa ibang pwede pang humabol sa pag-establish po ng e-boss system? Of course, due process, kung po tayo, partner agencies natin sa kanila. Sila po, kinakapacitate natin sila, kasama po natin ang DICT dito, at bibigyan pa rin natin, ang ating po timeline is up to 2028. Uunahin lang po muna natin yung talagang wala talagang even a co-located business one-stop shop. Yung po merong mga partially automated, electronic business one-stop, ihuli na po natin yon. Unahin muna na talagang walang compliance. Kaya dito sa ating gagawin, 134 LGUs will be charged for failure to set up an electronic business one-stop shop. Sam Medinilla, Business Mirror. Sir, kailan po tayo magsisimula mag-file ng kaso dun sa 131? Within the week po, yung aking utos sa legal department, even before the election, kasi hindi po dahilan yun. Kasi this is something that is being directed by the President. Sabi nga niya, wala po exception dito. Kaya po kami malakas ang loob because we have the President on our side. Always telling us, labanan ng red tape. Hindi lang po ito ginagawa ng ating Presidente publicly, even public sa aming meetings po, sa cabinet meeting, pag ako po ay nakaka-attend, palaging sa mind ng ating Presidente na tanggalin natin yung pahirap sa taong bayan. Unnecessary requirements should be removed. Replace red tape with red carpet. Ganun po ka-sincere ang ating mahal na Pangulo. Kaya po kami, all out kami sa suporta dahil po sa direktiba ng Presidente for all government processes to be streamlined and digitalized as the best way to fight red tape and corruption. Tapos sir, out of dun sa 1,483 LGUs, ilan na po dun yung nakapag-comply sa e-boss? 115 po as of March 31 this year have complied with 77 po this year. We are very positive makakapag-comply except lang po with the issue with the Bureau of Fire Protection. Kaya po tayo in-encourage po natin yung Bureau of Fire Protection na magkaroon ng Memorandum of Agreement with the local government unit. Kasi yun na po yung naantay na these 77 LGUs will be able to comply with if the Bureau of Fire Protection will agree sa kanila. Boss, last na lang po for my part. With the expectation to attract more investments in the Philippines, given the relocation of plants happening due to the tariff imposition by US, how is ARTA preparing the EODB climate in the Philippines? We see it as an opportunity, as a challenge, as an opportunity. Just like the Chinese business, last week po, bumisita sa atin yung Federation of Filipino-Chinese Investors. Yung founder po ng Happy Toothpaste, sabi niya, we look at it as an opportunity. So therefore, in-expect natin yung businesses to transfer from Vietnam, Cambodia, and coming to us. Kaya po tayo, inahanda na natin yung Pilipinas na magkaroon po ng business-friendly environment. Kaya po, ang theme natin sa Ease of Doing Business Month is red tape to red carpet, better business movement in a bagong Pilipinas. Follow-up lang, sir. How is the ARTA preparing for dun sa pagpasok po nung expected na additional investment? Anong pong preparations natin? We are working closely with the DTI, yung mga Department of Energy, Department of Environment, kasi po may focus nga on, kagaya po last week, nagkaroon tayo ng workshop
sponsored no less by the Asian Development Bank on digital infrastructure tsaka renewable energy. Ang ARTA po nagpa-facilitate lang, we coordinate, and we recognize yung lead agency, like for sa digital infrastructure, para mapabilis lalo pa yung internet, and we cover the entire Philippines, we recognize po the DICT as the lead agency. In renewable energy, ang concern po ng mga businessmen, mataas yung energy, electric cost. Para po mapababa ito, in-encourage po natin na to harness our potentials for renewable energy. Kaya po nagkaroon ng workshop mismo sa Asian Development Bank. At by June, we will have a study that will recommend to further expedite the permitting process in order to encourage investors to really come in. And we're really preparing for it. Thank you, sir. Clay Pardilia, People's Television. Good morning po, Secretary. Balikan ko lang po yung processing of documents for the awareness of everyone. Ano po yung hanggang 3 araw dapat maproseso na? And what assistance can the government provide doon po sa mga partially compliant pa lamang sa IPOS? Thank you po. Yung ease of doing business po specifically requires all government agencies, including local government units, to classify their services or transaction into simple, meaning pag ministerial lang, for them to act on it, 3 working days lang. Pag medyo requires some discretion, 7 working days. Pag kailan ng study, implications to life, safety, 20 working days subject only to one extension. Very clear po ang batas na kapag ang application ay complete with all the requirements at required po sila to declare that in their citizen charter at bayad na po yung fees nila, lahat po ng answer are required to process or to act on the application within that standard processing time, subject only to one extension. At pag hindi po ito na-actionan, magreklamo po kayo dahil mabigat po yung penalty dito. First offense pa lang, 6 months suspension. Second offense, dismissal from service, forfeiture of benefits, perpetual disqualification from service. May kulong pa po, 1 to 5 years, may fine 500,000 to 2 million. Kaya ganun kami ka-effective dahil alam ng government official or government employee na mabigat po ang penalty nito at ang ARTA po ay uma-action kaagad, inimbestigahan. Kaya po yung ating resolution rate 99%. Ayaw na po nila umabot po doon sa formal complaint at isampa natin yung demanda sa Office of the Ombudsman. Eileen Taliping, Abante. Good morning, sir. Follow up lang doon sa sinabi mo kanina, dito sa Metro Manila, isa lang yung hindi pa compliant. Ano pa yung reason niya? Yung mahinang internet din ba? O walang pera? Or reluctant lang siya na mag-ano? Hindi ko nga po mana kasi identify na lang natin. Yes, sir, pakisabi po eh. Pateros. Yung Pateros. Kaya po municipality hanggang ngayon, di ba? Out of the 17 cities in Metro Manila, yung Pateros. So, Pinupuntahan na po natin ng tao at in-inspect, pina-explain bakit hanggang ngayon ay hindi pa sila nakapag-set up na. So, ang susunod po nun, kasama po ba siya sa kakasuhan within this week? hindi po kasi hindi natin napadala ng notice to explain muna. Kasi binigyan natin sila ng pagkakataon na mag-set up. Unfortunately, hindi po tumupad. So, expect po na after the election, we will. Thank you. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. DG, 115 LGUs compliant as of March out of 1,483. That's not even 10%. Mga ngalahati na hong termino ng Pangulo. Anong gagawin natin para i-accelerate ito? What are the steps being taken to make more LGUs compliant? Ang target po before the term of this administration ends in 2028, all LGUs must be compliant. Kaya po tayo, partner po natin dito ang DICT, DILG, tsaka DTI. Patuloy po yung ating orientation, no? Ready po kami. Pag sumulat sila sa amin, asking, tapos wala po silang dahilan financial dahil meron pong libre na system na dinevelop ang DICT. Nag-umpisa po to sa IBPLS, Integrated Business Permitting and Licensing System. Ngayon po, improve pa ng DICT, meron na pong eGov.ph. Libre po ito. Ang una lang gagawin ng LGU is apply, no? Ngayon, yung mga ibang LGUs po na merong pera, meron silang hinar na third-party service provider. But is that even a realistic goal, DG? Kalahati tayo, tapos wala pang 10%. And then, at the end of the term, lahat compliant? Dahil in-intensify po natin, kaya po tayo nagpadala ng 431 notices to explain.
At kakasuhan po natin yung mga 134 LGUs na talagang hindi sumagot. Kasi base po sa ating experience, pag alam nila na serious ang any government agency and will file charges, they will act on it. I hope na hindi na nila antayin na file natin sila hindi naman ng kaso bago sila umaksyon. No? Maricel Halili, News 5. Sir, magandang umaga. Yung sinabi po ninyo na 131 LGUs nakakasuhan, saang areas yung karamihan dito? Nationwide po ito kasi we have 8 regional field offices. At yung ating pong regional field offices, sila po yung nagbibigay sa atin ng data, pinapa-inspect at we just have to make sure na talagang hindi sila sumagot. So, karamihan po ba nasa Luzon, Visayas, or Mindanao? I'm sorry, hindi ko po may bigay muna yung data, no, but you will find out when we file, no, with the Office of the Ombudsman. No, sir, the reason why I ask that is because I wonder kung lahat ba talaga ng mga areas na yan okay na yung internet connection, because I understand hindi rin naman 100% yung connectivity natin nationwide until now. Hindi po dahilan yung walang internet connection kasi we will make sure po na yung ating kakasuhan hindi po nila gagawing dahilan yan. Sir, ipupush ko lang yung kay Ivan. How optimistic are you dun sa 2028 na 100% compliance? Kasi pag tiningnan natin ngayon yung ratio, masyadong maliit. We have a roadmap. In fact, on May 22 po, ilo-launch natin yung Philippine Ease of Doing Business Reform Guidebook. Para even those areas na not covered with internet ay mako-cover natin. And ito po yung inaabangan din ng ating mga investors in collaboration with the World Bank, no? I think we are the only country in the world na magkakaroon po tayo ng formal ease of doing business roadmap. At ilo-launch po natin, ginawa po natin in collaboration with all government agencies, kasama po natin yung private sector. Kaya very optimistic po tayo na talagang ma-attain natin yung objective na ito dahil kasama po natin yung private sector, yung mga business people who are really the drivers of our economy. Na-underestimate yung Marcos Last admin? question, Vance Fernandez, Police Kaya Files talaga. Today. Good afternoon, sir. Paano ho mag-complain dyan sa ARTA? How do we complain sa ARTA? Simple lang po, tumawag sa hotline 12782 o kaya 8888 o kaya mag-email po sa complaints@arta.gov.ph at meron pong sasagot, i-guide ang sino mang magreklamo kahit walang alam, meron pong sasagot ready at i-guide po ano yung mga dapat gawin, anong mga isa-submit, no, na form. Gano'ng kabilis po ang response? Within 24 hours po. Pag may ireklamo nyo kami. Ganun po kami ka-confident sa ARTA. Thank you, sir. Thank you very